Lagayan ng ice cream at mga tinapay, ginawa ko ngang paso para naman mapakinabangan. Tumubo na kasi yung pinunla ko na okra, kaya naman ngayon ay ililipat ko na. Hello mga bishi! Tuwing may okasyon nga dito sa amin, hindi mawawala ang ice cream. Kaya naman sobrang dami na naming naipon na lalagyan. Hindi naman pwedeng lagyan ng isda o kaya naman mga tira-tirang ulam. Kasi nga, pabilog yung kanyang lalagyan. Kesa naman nakatambak lang at hindi mapakinabangan, gagawin ko na nga lang itong paso. Tingin ko nga ay maganda itong taniman dahil medyo makapal nga itong lalagyan. Kaysa magbili pa ako ng mga paso sa tindahan, yung aking okra nga na tinanim ay dito ko na lang ilalagay. Gumamit nga lang ako ng panghinang para nga ito ay mabutasan. Alam nyo ba yung panghinang mga bishi? Yun yung parang pang-connect doon sa parang alambre na natutunaw. Basta panghinang siya, umiinit yung dulo nito, kaya naman napakagandang gamitin pambutas. Sandali pa nga natapos na din agad ako at pumunta na nga ako doon sa aking gingpunla na okra. 2 linggo na nga nakakaraan simula nung nagpunla ko ng okra at ngayon nga ito ay tumubo na. Kahit nga buhanginan itong aming gilid ng bahay, magandang taniman ito ng gulay. Tumutubo talaga dito ng maganda yung okra at talong, pati na rin ang kamatis. Dahil mga busy ang person dito sa aming bahay, wala talaga masyadong nagtatanim ng gulay. Naging malaking blessing nga sa amin na ako ay nagsimula sa pag-vlog dahil nga dito ako ay nahilig sa paghahalaman. Ikwento ko lang sa inyo mga bishi na alam nyo ba na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ako ay makapabuhay ng isang tanim. Dati-rate, kapag mayroong kamatis dito sa amin, ang ginagawa ko, pinupunla ko siya sa isang gilid. Ang nangyayari, nauubos siya, kinakain siya ng guyam o kaya naman tinutukan ng manok. Tapos kapag gano'n, nawawalan na ako ng gana magtanim. Sinubukan ko rin dati magpunla ng talong, wala ang nangyayari, namamatay lang siya. Kaya naman nawalan talaga ako ng gana. Tapos nung ako nga ay nagsimula sa pag-vlog, alam nyo ba na nag-aral din talaga ako kung paano ang tamang pagtatanim, paano ang magpunla. Ang nakakatuwa, unti-unti natututo ako. Kaya naman ngayon, sobrang proud akong sabihin sa inyo na nakapabuhay na ako ng okra. Sobrang laking achievement nun para sa akin mga bishi. Dahil nga din na-assign ako sa bundok ng Kinumay, gusto ko din talaga magtanim doon. Kaya naman nanghingi ako ng mga binhi o pampunla doon sa aming DA sa munisipyo. Meron kasi sila doong libreng ipinamimigay ng mga binhi o pampunla. Kaya naman kung gusto nyo, punta kayo doon, hingi kayo kung mayroon. Pero kung wala, edi wala. Bago ko nga lipatin yung aking gimpunla ng okra, nagpunla muna ako dito ng buto ng kamatis at buto ng sili sa planggana. Ito ko na lang din nalaman na kapag nagpupunla pala ng mga ganitong binhi, ang ginagawa lang pala ay parang binubudbud mo lang. Tapos ang ginawa ko nga dun sa taas, binudburan ko siya ng galgal. Araw lang makikita mo tutubo na yan. At syempre, achievement na rin yun para sa akin. O diba? Isa nga din sa dahilan kung bakit ako nahihilig magtanim ng gulay kasi sobrang mahal ng karning baboy dito sa amin. Kahit anong ulam ang bilhin mo, sobrang mahal kahit isda. Kaya naman gusto ko magtanim na lang kami ng gulay. Isa pa nga din sa dahilan, yung aming tali ng mga okra o kaya naman mga sitaw. Grabe, dati 10 pesos, 5 pesos, ngayon 15 na ang isang tali. Sobrang mahal na talaga siya mga bishi. Kaya naman kung napapanood mo nga itong aking video, eto na nga yung sign para magtanim ka na rin ng gulay dyan sa inyo. Nang sa ganun, mas makakatipid ka at mayroon kang araw-araw na gulay dyan. Paki-comment mo na nga rin kung taga-saan ka. Nang sa ganun, malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. Babalik ako dun sa kwento ng pagba-vlog mga bishi. Alam nyo ba na hindi ko naman talaga ine-expect na ang magiging niche pala nitong aking account ng aking pagba-vlog ay tungkol sa paghahalaman. Pag kasi nagba-vlog ka, dapat alam mo kung ano yung target audience mo, ano yung dapat na palagi mong i-showcase. At ngayon nga, alam ko na kung para saan itong aking pagba-vlog. Kung paghahalaman, mag-focus ka sa paghahalaman. Diba sina Kamangyan tungkol sa pagluluto, sina Sir Gavin tungkol sa mga comedy. Yun at yun lang din ang kanilang ina-upload. Kaya naman alam na alam nila kung sino yung mga target audience nila. Tapos ako, kapag nag-upload ako ng hindi tungkol sa halaman, naku, sigurado walang manunood nito. Pero kapag ang in-upload ko ay yung mangga, saging, pakwan, ay grabe, pag-upload ko pa lang ang dami na agad manunood. Yan, nagpapasalamat talaga ako, pinasok ko ang pagba-vlog kasi nga natuto ako na maghalaman-halaman. Certified plantita na talaga ang vision ninyo. Kung natapos na nga akong maglipat ng aking gimpunla na okra, etong at linisan lang namin ni Tintin yung gilid ng bahay namin. Ito ko kasi ilalagay yung aking mga paso na ginawa kanina. Galit pa nga si Papa, bakit ko daw tinabas yung kanyang tanglad? Eh mayroon din naman akong tinira. Oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!